Hello! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel, Pantero 101. Okay, bago po tayo magsimula at magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat sa aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan. Ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po o Diyos sa iyong kapay at patnubay, sa iyong presensya sa panalangin na ito. Okay, bago po muli na bago po tayo magpatuloy, narito po ang pagninilayan natin na salita ng Diyos. Ayon sa awit, in English, Psalms 59, chapter 59, verse 16. Okay, awit, chapter 59, verse 16. Ang sabi, ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawiting malakas ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat ikaw ay naging aking matayog na moob at kanlungan sa kaarawan ng aking kabagabagan. Amen. Okay, sa English, Psalms chapter 59 verse 16, ang sabi sa English, but I will sing of your strength. In the morning I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. Okay? Ulitin ko po, Psalms 59 verse 16. Sa English po, but I will sing of your strength. In the morning I will sing your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. Okay. Purihin po natin ang banal na salita ng Diyos. Okay. Bago po ang lahat, welcome po sa aking channel. Shout out po sa aking mga subscribers, mga channel members, at sa mga bago pa lang na nakatunghay sa aking channel po, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po. At kung inyong mamarapatin ay magpa-member na rin po kayo. Pindutin lang po ninyo yung join button. Para dumami po tayo. Amen? Salamat po sa inyong mga suporta. Okay, mga idol and kapanalig, muli, nandito na naman po tayo upang pagnilayan ang mabuting balita. Okay. So, binabanggit po rito, sa kasulatan, nasusulat
Ha? In times of trouble po ito, binabanggit po ito, ha? Sabi, sapagkat ikaw, ang sabi nga dito, ulitin ko, ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan. Ito, awits, chapter 59, verse 16, ulitin ko, ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawiting malakas ang iyong kagandahang loob sa umaga, sapagkat ikaw ay naging aking matayog na muog at kanlungan sa kaarawan ng aking kabagabagan. But I will sing of your strength in the morning, I will sing of your love, for you are my fortress, my refuge in times of trouble. Okay, sa mga kapanalig ko, mga idol and kapanalig, ito, in times of trouble, kapag nakaramdam kayo, ng trouble, or ano ba ang trouble? Times of trouble, kapag nakaramdam kayo, ng kabagabagan, kabagabagan, trouble, ano pa ang trouble? Kabagabagan, pagkabagot, pagkainip, pagkayamot, yung times of trouble, yung hindi ka mapakali, parang hindi ka mapakali, parang kumakabog ang dibdib mo, parang nakakaramdam ka ng panganib, parang ganun ba? In times of trouble, meaning uneasy, hindi ka mapakali, uneasy ka, kinakabog yung dibdib mo, nababagabag ka, nababagot ka, naiinip ka, nayayamot ka sa iyong sarili, parang may masamang mangyayari, parang ganun ba? Yung napipredict mo, kumakabog yung dibdib mo, parang may mangyayari, So, ang sabi ng awit, in times of trouble, ang pinaka-the best na kanlungan natin, ay ang Diyos na sumasa atin. Number 1 na kanlungan natin siya. In times of trouble, nakakaramdam ka ng trouble, sa buhay mo. Feeling uneasy ka, kinakabog ang dibdib mo. Parang may mangyayari, nayayamot ka, parang naiinip ka. Parang may masamang mangyayari kasi nararamdaman mo, pakiramdam mo, uneasy. Kinakabog ka, Tug, parang may darating, So, kapag ka nakakaramdam po kayo ng ganyan, takbo agad po sa kanlungan ng Diyos, kubli agad kayo sa kanlungan ng Diyos, sa kanyang matayog na muog, sa kanyang matayog na loob, kumanlong agad kayo, take over agad kayo. Saan? Kanino? Walang iba kundi sa Diyos ng ating sinampalatayanan. Siya ang ating tagapagligtas, ang ating muog, siya ang ating muog. Siya yung shield natin, kanlungan. Siya yung magiging kanlungan natin. Kapag ka nakakaramdam po tayo ng trouble, in times of trouble, kapag ka nakakaramdam tayo ng ganyan, na kasi kapag ka nakakapil, nakakaramdam, kapag ka nayayamot tayo, nararamdaman natin na parang may panganib, sa buhay natin, takbo ka agad sa Kanya. Lord, pakanlong naman. Takbo ka agad sa kanlungan niya. Take over ka agad. Hingin mo agad ang
ang kanyang proteksyon. Humingi ka agad ng proteksyon ng Diyos. Lord, lukuban mo ako ng iyong malabay na pakpak. Ano? Lukuban mo po ako ng iyong malabay na pakpak, Lord. Gawin mo siyang kanlungan. Ang sabi nga dito, for you are my fortress. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. Ano ba ang fortress? Ang fortress, siya yung muog. Fortress, meaning, sa Tagalog, muog. Ano ba yung muog? Kuta. Siya yung fortress, siya yung muog, siya yung kuta. Kublihan mo. Siya yung magiging kublihan mo para hindi ka tamaan ng bala, ng bomba o anuman yung panganib na gustong umabala sa iyo. Yung kung anuman yung panganib na yan na gusto kang abalahin, takbo ka agad sa kanya. Hingin mo agad yung suporta niya. Hingin mo agad yung kanyang shield, yung kanyang malabay na pakpak. Sabihin mo na lukuban ka na niya. Lord, shield me. Protektahan mo po ako. Takbo ka na agad sa kanya. Siya ang ating fortress. Muog. Fortress. Siya yung ating muog. For you are my fortress, my refuge. Fortress. Ang fortress ay muog. Isang kuta. Kapag ka nasa kuta ka na ng Diyos, nasa muog ka na niya, nasa muog ka niya, nasa isang muog ka, so safe ka na. Safe ka na sa iyong kabagabagan. Kung ano man yang bagabag mo na yan, kung ano man yang kumakalkal sa iyong puso't damdamin na kabagabagan. Kapag ka nasa muog ka na ng Diyos, safe ka na. Ano ba ang muog? Fortress, muog. Ang muog ay isang tanggulang bato. Parang tanggulang bato, depensa. Parang ang muog ay isang depensang bato. Parang bato, napalibutan ka ng bato. Nasa isang kwarto ka. Yung kwarto nun ay puro semento, di ba? Halimbawa yung kwarto mo, puro semento yan. Tapos yun, parang nandun ka, safe ka na. Pag nasa isang kwarto ka na puro napalibutan ka ng pader, or na isang lugar ka, na isang kuta ka, na yung kuta na yun ay muog, napaligiran ng bato. Ang muog ay isang depensang bato. Nandun ka sa depensang bato na yun, safe ka na, kapatid. Meaning nasa kanlungan ka na ng Diyos. Nasa kanyang proteksyon ka na. Hindi ka na kayang tagusin ng mga bala, mga bomba, o anumang klase ng panganib na bumabagabag sa iyong puso. Hindi ka natatablan nun. Hindi ka naaabutin nun. Yung bala, yung kanyon, o kung anuman ang panganib na bumabagabag sa iyo, hindi ka na kayang tagusin yan. Bakit? Kasi nasa fortress ka, nasa muog ka, nasa kuta ka nasa kuta ka ng Diyos. Muog na isang tanggulang bato ka na. Kumbaga, protected ka na. Kasi nakapalibot sa iyo mga bato, tanggulang bato, depensang bato. Amen. At ang sabi pa dito, may refuge in times of trouble. Ano ba ang refuge? Ang refuge, yun yung kanlungan. Di ba? Ang fortress ay muog, kuta, may refuge. Ikaw ang kanlungan ko. Nasa kanlungan ka na ng Diyos. So in time of trouble, kapag ka nakaramdam ka na ng panganib, trouble means panganib, halimbawa, panganib, nakaramdam ka ng panganib, takbo ka na agad sa muog. Takbo ka na agad sa kanlungan ng Diyos, sa kanyang muog, sa kuta na inihanda niya para sa atin, para sa iyo, para sa atin.
Kasi kapag ka ikaw ay nasa kalinga na ng Diyos, halimbawa, nagpasakop ka na sa kapangyarihan ng Diyos, nasa custody ka na ng Diyos, nasa kalinga ka na ng Diyos, ay ikaw ay nasa fortress na niya. Meaning, nasa muog ka na niya. Meaning, nasa kuta ka na niya. Meaning, habulin ka man ng kalaban mo, birahin ka naman ng kalaban mo, sino man ang aaway sa'yo, sino man ang gustong patumbahin ka, birahin ka, or sino man ang gustong pumatay sa'yo, safe ka na. Kasi nga, nasa custody ka ng Diyos. Kapag ka nasa custody ka ng Diyos, meaning, nasa isang fortress ka, nasa isang muog ka, meaning, nasa isang kuta ka, nasa isang kanlungan ka, nasa kanlungan ka ng Diyos, meaning, ligtas ka na, kapatid, sa panganib, kung ano man yung panganib na yan na nararamdaman mo, kung ano man yung kabagabagan sa puso mo, kung ano man yung pagkabagot na yan, pagkainit na yan, pagkayamot na yan, kapag ka nasa kanlungan ka na ng Diyos, meaning pag nasa kanlungan ka na ng Diyos, parang nasa isang muog ka, nasa isang tanggulang bato ka, na hindi kayang tagusin ng maski anong klaseng bala man yan, sibat man yan, o pana, o bomba, na gustong magpenetrate, na gustong umatake sa'yo. So, kung ang Diyos ay sumasa iyo, sino ang laban sa'yo? Amen? Kung ang Diyos ay sumasa iyo, sino ang laban sa'yo? Wala. Bakit? Kasi kung sumasayo ang Diyos, kung nasa kanlungan ka na ng Diyos, ikaw ay nasa isang fortress, nasa muog ka niya, nasa kanyang kuta ka niya, na hindi kayang gibain, sino man yung kaaway mo na yan, maski magsabay-sabay silang atakihin ka, nasa kanlungan ka ng Diyos, nasa muog ka ng Diyos, nasa kuta ka ng Diyos. So, walang sino mang armas, walang anumang armas na pwedeng sumira sa iyo. Walang anumang kabagabagan, walang anumang pagkabagot, pagkayamot, o pagkainit ang pwedeng sumira sa iyong relasyon sa Kanya. Amen. Halimbawa, in times of trouble, nababagabag ka, nababagot ka, naiinip ka, nayayamot ka. Meaning, may panganib na parating against sa relasyon mo sa Diyos. Merong kasi nga, hindi lang kasi ang kaaway kasi natin, kapag ka ikaw ay nasa kanlungan na ng Diyos, hindi lang kasi ang magiging kaaway mo ay yung literal na tao, di ba, na gustong paslangin ka. Hindi kasi literal na, siyempre, aminin natin, may kalaban ka, literal tao, gusto kang patayin. Halimbawa, sundalo ka, meaning, ang kalaban mo, yung kalaban ng gobyerno, yun, kalaban mo, sundalo ka, kalaban mo, mga masasamang loob, like mga insurgents, mga NPA, something, di ba? Mga magnanakaw, di ba? Kung pulis ka or militar ka, ang kalaban mo, kung sino yung kalaban ng estado, yun ang kalaban mo. Halimbawa, mga insurgency, mga NPA, di ba? Mga kriminal, yan yung magiging panganib sa buhay mo, natural talaga na as in kalaban talaga. Pero, mayroong parating na kalaban, na bukod sa literal na kalaban mo ay kung sundalo ka ay kalaban ng estado, kung isa kang sundalo, kung sino yung kalaban ng estado, siyempre yun ay kalaban mo rin kasi tagapagtanggol ka ng estado.
ng Pilipinas. Alam mo, sundalo ka. Sabihin, kung merong aatake na ibang bansa sa Pilipinas, meaning ikaw, sundalo ka, so ikaw yung magpuprotekta. Ikaw ang magtatanggol sa ating bansang Pilipinas, di ba? So meaning, sa time na yan, so kailangan mo ng, ng excuse me po, isang matinding muog, isang matinding kanlungan, isang matinding shield, galing sa Diyos. Okay? So, meaning, natural na ang kalaban mo ay tao. Di ba? Siyempre, may baril, may itak. Di ba? Yun yung pipinsala sa katawan mo, no? Siyempre, kung akalaban mo tao, may armas yung tao. Di ba? Ang pipinsala sa katawan mo ay bala. Di ba? Bala, kanyon, granada, mga patalim. Yun yung sisira sa iyong physical na katawan, di ba? Sa iyong pagkatao, sa katawan mo. Yan ay yung literal na panganib. Meron po naman din meron din panganib sa isang buhay ng mananampalataya. Yun yung emotion. Yung emotion natin, yung damdamin natin, yung isa literal, tao ang kalaban mo doon. Pipinsalain yung katawan mo ng bala or patalim. Yung armas na hawak ng kaaway mo, yun yung pipinsala sa iyo, So, kailangan mo siyempre ng proteksyon ng Diyos. So, huwag kang mabagabag, sapagkat ligtas ka. Kasi, kung ang Diyos ay nasa sayo, sino ang laban sayo? Meaning, nasa kanlungan ka ng Diyos. Meaning, nasa muog ka niya. So, hindi kayang tagusin ng bala ang isang depinsang bato kapag ka ikaw ay nasa kanlungan ng Diyos. Meaning, nasa isang muog ka na hindi kayang gibain, na hindi kayang tagusin ng anumang klase ng bala na siyang wawasak sa muog na yan, na siyang kikitil sa buhay mo, meaning protektado ka ng Diyos. Amen? Kasi nasa muog ka, nasa depinsang bato ka. Amen? Amen? Okay. Pero meron ding pangalawang meron ding panganib pa na parating sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi lang yung literal na kalaban talaga, tao mismo kalaban mo. Ito ay yung emotion. Emotion. Halimbawa, times of trouble, nandyan na nababagabag ang puso. Nababagot ka na. Naiinip ka na sa buhay mo, nayayamot ka na. Kumbaga, ang kalaban mo dito is yung sarili mo. Nababagot ka, Ang kalaban mo mismo dito ay yung sarili mo. Yung isang panganib ay ang kalaban mo ay tao. Tao sa tao. Di ba? Ang kalaban mo, tao sa tao. Ito naman, pangalawang panganib ay yung kalaban mo mismo yung sarili mo. Bakit? Ito yung feeling times of trouble. Ito yung nababagabag ka. Yung nababagot ka na. Yung naiinip ka na. Nayayamot ka na sa sarili mo. Na to the extent na parang gusto mo nang magpakamatay. Amen? Yun. Yun ang kalaban mo dito is yung sarili mo na. Amen? So, dalawa kasi, kapag ka ikaw ay mananampalataya, dalawa ang magiging kalaban mo. Mismo yung tao, or dito naman, mismo ay opposite. Tao mismo, yung kalaban mo, tao mismo, kaharap mo. At ito naman pangalawa ay yung sarili mo mismo, ang kalaban mo. Ano yung sarili na yun? Ito yung kabagabagan mo, nababagabag ka. Yung nababagot ka na, di ba? Naiinip ka na, nayayamot ka na. Bibigay na yung emotion mo, bibigay na yung diwa mo. Yung diwa mo,
yung sarili mo mismo ba, yung espiritu mo, yung sarili mo, yung diwa mo, ang iyong makakalaban, sarili mo mismo ang makakalaban mo. Oh, nandiyan na aatakihin ka na ng loneliness, di ba? Loneliness. Lungkot na lungkot ka, di ba? Nababagabag ka, bagot na bagot ka na, yamot ka na, naiinip ka na. Kung baga, ang kalaban mo dito is yung sarili mo. Yeah. Yung espiritu mo. Nababagabag, meaning, ikaw mismo, sarili mo ang kalaban mo. Ngayon, paano i-overcome ito? So, nanganganib na ang sarili mo. Sarili sa sarili ang kaaway. Kumbaga, sarili mo ang kaaway mo. Meaning yung emotion mo. Meaning yung espiritu mo, yung kaluluwa mo na nasa loob ng katawan mo. Yun yung kalaban mo, yung diwa mo, yung sarili mo mismo, yung damdamin mo, di ba? Sarili mo mismo ang kalaban mo rito. So, yan ang isa sa mga panganib na dapat natin na ihingi ng proteksyon ng Diyos. Kapag ka nakakaramdam ka ng ganyang panganib, sarili mo mismo, kalaban mo na. So, humingi ka ng guidance kay Lord. Takbo ka agad sa Kanya. Magpakanlong ka agad sa Kanya. Lord, tulungan mo ako. Sarili ko na ang kalaban ko. Nalulungkot ako. Parang gusto ko nang magpakamatay. Lungkot na ako, Lord. Okay na. Hingi ka agad ng saklolo. Takbo ka agad. Magpakanlong ka agad sa Diyos. Magpakanlong ka agad sa Kanya. Takbo ka agad sa Kanya. Siya ang fortress natin. Siya ang muog natin. Siya yung kuta natin. Siya yung ating sa Kanya. Tumakbo agad tayo sa Kanyang kanlungan upang maligtas tayo sa panganib, sa trouble na parating sa buhay natin. Lalo na ikaw, diba? Militar ka, pulis ka. So, kailangan mo ang kanlungan ng Diyos. Kailangan mo ang muog na galing sa Diyos. Kailangan mo ang proteksyon galing sa Diyos. At ganun din, nakakaramdam ka ng panganib sa sarili mo. Nababagot ka, naiinip ka, inip ka na, yamot ka na, lonely ka na, lungkot ka na. To the extent, naiisip mo ng magpakamatay. Yun, sarili mo na ang kalaban mo. So, takbo ka agad sa Diyos. Hingin mo takbo ka, magpakanlong ka agad sa Diyos. Takbo ka agad sa kanlungan ng Diyos. Humingi ka agad ng tulong niya, Lord. Help me, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Bagot na pa ako. Lonely po ako. Yamot na po ako sa sarili ko. Ganon. Takbo ka agad sa Kanya. Magpakanlong ka sa Kanya. Magpakanlong ka agad sa Kanya. Diretso ka sa Kanyang muog. Sa Kanyang fortress. Diretso ka agad sa kuta niya. Upang mahadlangan ang panganib na bumabagabag sa sarili mo mismo. Or kung ikaw ay sundalo or militar ay sundalo or PNP or pulis, pakanlong ka agad ka, nakakaramdam ka ng panganib, magpakanlong ka agad, hingin mo agad yung kanlungan ng Diyos, takbo agad ka agad sa kanyang muog, hingin mo agad yung proteksyon ng Diyos upang maligtas ka sa panganib na parating sa buhay mo bilang sundalo or pulis or sa pangalawang panganib na para maproteksyonan mo ang sarili mo sapagkat binabagabag ka na ng sarili mo, kaaway mo na ang sarili mo kasi bagot ka na, lonely ka na, nababagabag ka, inip ka na sa sarili mo, yamot ka na, feeling mo magpapakamatay ka na, parang gusto mo nang laslasin yung pulso mo, gusto mo nang mag-suicide. So pag ganyan ang nararamdaman ninyo mga idol and kapanalig, takbo ka agad, magpakanlong ka agad, tawagin mo agad ang Diyos, Lord, kanlungin mo ako, kanlungin mo ako, sabihin mo sa Kanya, kanlungin mo ako, Lord. Okay. Hingin mo agad yung Kanyang shield,
yung kanyang proteksyon, ha? Sumubsob ka agad doon sa kanyang muog, sa kanyang muog, sa kanyang kuta, sapagkat ang muog na yan, napapaligiran niya yan ay isang tanggulang bato, hindi kayang tagusin na yan. Sino man ang bumabagabag sa iyo, sino man yung kalaban mo, ano man at sino man yang bumabagabag sa puso mo na yan, tanggal yan, ha? Hindi ka na kayang habulin pag nasa kanlungan ka na ng Diyos, ha? Wala na. Stop na yung trouble na yan. Yung bagabag mo na yan, yung pagkayamot mo na yan, tanggal yan. At ikaw din na pulis or militar, wala. Hindi kayang tagusin ng bala yung muog na kinanlungan mo, Hindi kayang tagusin yun. Meaning protektado ka, ng tanggulang bato, Kasi literal ang kalaban mo diyan is bala, tao sa tao, nag-aaway, 'di ba? Bombahan dito, bombahan doon, 'di ba? Baril dito, baril doon. So kapag ka nasa shield ka na ng Diyos, nasa kanlungan ka na ng Diyos, parang nasa isang muog ka, nasa depinsang bato ka na hindi kayang tagusin ng bala, yung tanggulang bato na yan, yung muog na yan. Ganon din kapag ka ang kalaban mo ay sarili mo, emotion, yung emotion mo ang kalaban mo, sarili mo ang kalaban mo, nababagabag ka, nababagot ka, naiinip ka, nayayamot ka, takbo ka rin sa kanlungan ng Diyos. Hingin mo ang guidance niya, hingin mo ang protection niya. Sumubsob ka doon sa muog na yun, sa kanyang kuta na hindi na napapaliburan ng tanggulang bato, na kung ano man yung panganib na yan sa iyong sarili mo, na yung emotion mo na bumabagabag sa'yo. Hindi yan kapag ka nandun ka na sa kanlungan ng Diyos. Wala na, kapatid. Hindi na makakasunod. Hindi na makakasunod yung pagkabagot na yan, pagkayamot na yan. Yung pagkainip na yan sa sarili mo. Hindi ka masusundan doon. Kasi protektado ka ng Diyos, kapag ka nakapasok ka na kasi sa kanyang kanlungan, sa kanyang kuta, igaganon ka na yung kanyang malabay na pakpak, alam mo yung manok, pag ginano niya yung kanyang, kapag ka sa kanyang inahin, yung mga sisiw, kapag ka yung inahing manok, tapos pag sumilong na yung sisiw sa silong ng manok, igaganon na yung manok yung kanyang malabay na pakpak, pak, lulukuban na niya ng kanyang malabay na pakpak ang kanyang sisiw. So wala na, protektado na yung kanyang mga sisiw kasi nandun na siya sa muog, yung mga sisiw na nandun na sa muog niya, nasa kanlungan na niya, nasa kuta na niya, nandun na siya sa ilalim ng kanyang, nandun na siya, na nilukuban na niya, nilukob na yung kanyang malabay na pakpak. Yung meaning, kapag ginanon na yung ang Diyos ang kanyang malabay na pakpak, yun na yung protection niya sa'yo, sa atin. Amen? Amen po ba? Okay. So, ganun, So, meaning, kapag in times of trouble, yun yung isang gagawin natin, Hingin natin yung kanlungan niya, yung kanlungan ng Diyos, Magpakanlong agad tayo sa Kanya, Mag-take cover tayo sa Kanya. Lord, coveran mo ako, Lord. Yung daming kalaban. Ayun, take cover ka agad. Take cover. Okay. Okay. Tapos, may binabanggit pa kasi dito, ang sabi, ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawiting malakas ang iyong kagandahang loob sa umaga. Okay. In times of trouble, kapag ka nakakaramdam ka ng panganib, ito pa yung isa sa mga pangpalakas ng loob, pangpatanggal ng kaba, pangpalakas ng loob, pangtanggal ng kaba, pangtanggal ng stress, kapag ka nababagabag ka, kapag ka nakakaramdam ka ng panganib, nalulungkot ka, kung halimbawa may parating na panganib, ang gawin mo is napakahalaga yung kanta, yung kanta na makalangit, yung praise and worship song,
kumanta ka sa harapan ng Diyos. Ang sabi nga dito, ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan, oo, aking aawiting malakas ang iyong kagandahang loob. But I will sing of your strength. In the morning, I will sing of your love. So, kapag ganyan kantahan mo lang ang Diyos. Kumanta ka. Yung makalangit na awitin, yung praise and worship song. Kasi, ang kanta na yan, kapag kinantahan mo ang Diyos, halimbawa, nakaramdam ka ng panganib, kalungkutan, nasa loob ka ng bahay mo, nalungkot ka, nababagabag ka, so, kung meron kang tape or recordings na praise and worship song, magpatugtog ka ng ganon. Halimbawa, nasa bahay ka, sa isang mananampalataya, dapat meron kang praise and worship song. Lakasan mo yan. Sing it loud and clear para sa kanyang glory. Habang kumakanta ka ng praise and worship song, isang makalangit na awitin, yan ay nagbibigay ng glory sa Diyos. Gino-glorify mo ang Diyos. Gino-glorify mo ang Diyos. Habang kumakanta ka ng praise and worship song, nandun yung gino-glorify mo ang Diyos na nasa langit. Hanggang sa maramdaman mo na lang, wala na. Kumbaga, parang pangtanggal ng kaba, pangtanggal ng trouble. Halimbawa, nakakaramdam ka, nababagabag ka, parang feeling mo, uneasy ka, may bumabagabag sa puso mo, sa sarili mo, nakakaramdam ka ng panganib sa lugar mo, kung nasaan ka man, kumanta ka lang ng praise and worship song. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Yung ganun ba? Diba? Dapat alam niyo yan. Yung mga praise and worship song. Yung makalangit na awitin. Kasi, habang kinakanta mo ang isang makalawit na awitin, at the same time, gino-glorify mo ang Diyos sa langit. Ang awitin mo yung makalangit na awitin. Loud and clear. Kumanta ka, loud and clear. Gino-glorify mo ang Diyos sa langit niyan. Gino-glorify mo siya. Parang, kumbaga, yung panalangin mo is dinaan mo sa awit. Meron kasing panalangin na luluhod ka, magsasalita ka. Meron din yung idaan mo sa yung panalangin mo sa kanya is number 1, pwede kang kausapin mo siya, luluhod ka, Diyos ko, Lord, tulungan mo ako, ganon, di ba? Pwede mo ring idaan sa kanta. Yung panalangin na makalangit, pwede mong idaan sa kanta ang panalangin mo sa kanya. Ipaidaan mo sa makalangit na awitin. Ang isang panalangin na gusto mong iabot sa kanya, idaan mo sa kanta. Yung kanta na makalangit, yung mga praise and worship song. Kasi sa pamamagitan yan, gino-glorify mo siya. Habang kumakanta ka kasi ng makalangit na awitin, praise and worship song, kapag ka nakita ng Diyos yan, narinig niya yan, marinig niya, yung kanta na yon, alam na ng Diyos na gino-glorify mo siya. Gino-glorify mo siya. Dadagundong yan. Aalingaw-ngaw sa tinga niya yan. Yung kanta mo na yon. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Sa Tagalog, buhay, buhay, buhay kailan pa man. My Jesus is alive forevermore. Yung mga makalangit na awitin, idaan mo sa kanta. Ang panalangin mo, pwede mong daanin sa paluhod-luhod na panalangin, at pwede mo ring idaan sa kanta. Amen? Amen? Kasi, habang kumakanta ka ng mga makalangit na awitin,
isang napakalaking kwan yan, parang nakatrompa yan sa tenga ng Diyos na ginuglorify mo siya. Yung mga awiting makalangit ha, yung mga awiting makalangit. Kumanta ka lang. Kaya nga, sabi niya, ha, oo, aking aawiting malakas ang iyong kagandahang loob. Yung yung iba kasi 'di ba parang yung ba yung panalangin mo na o Diyos gawin mong kanta, 'di ba? Idaan mo sa kanta, kumbaga i-divert mo sa kanta. Halimbawa, imbis na halimbawa kung wala kang alam na praise and worship song yung kabutihan niya idaan mo sa kanta na with tune na Diyos, o Diyos na makapangyarihang nasa langit. Parang gano'n ba? Ikaw ang aking tagapagtanggol. Basta lyrics. Kantahin mo yung kanyang kagandahang loob sa'yo. Idaan mo sa kanta. Halimbawa, wala kang alam na praise and worship song, idaan mo sa kanta. Yung kanyang kagandahang loob sa'yo. Idaan mo sa kanta. Kasi nga ang sabi dito, aking aawitin ang iyong kalakasan. Yun kalakasan ng Diyos, ang awit, ang kantang makalangit ay kalakasan niya. Kumbaga malakas, meaning kapag umawit ka ng makalangit na awitin, yun yung kanyang kalakasan. Yun yung kalakasan niya sa atin. Ibig sabihin, gustong-gusto niya nakakarinig ng isang makalangit na awitin na patungkol sa kanya. Yung kanya oo, aking aawiting malakas ang iyong kagandahang loob sa umaga. Lalo na sa umaga, pagising mo. Kay buti ng Diyos. Salamat po at girising mo ako. Kumbaga yung imbis na kanta, idaan mo sa kanta. Ang Diyos ay mabuti, di ba? Napakaganda ng umaga. Kumbaga ikanta mo. Di ba? Halimbawa, tula, di ba? Yung iba dinadaan sa tula. Ito idaan mo sa awit. Maski walang tuno, basta inawit mo. Kung may alam ka naman na praise and worship song, di mabuti, di ba? Memoryado mo yung praise and worship song, yung kantang alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Alam ba kung alam mo yon? Di ba? Ikanta mo. Idaan mo sa kanta. Kasi nga, yan ay kalakyan. Ang kanta na yan, ang praise and worship na yan ay kanyang kalakasan. Pag narinig niya yan, answered prayer ka agad. Sabi niya, oo, aking aawiting malakas ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan. Yun, pinaka-the best. Paggising mo sa umaga, kumanta ka na, praise and worship song. Kung nandyan ka sa bahay mo, at meron kang record na mga praise and worship song, patugtog ka. Patugtugin mo yung praise and worship dyan sa bahay mo. Amen. Kasi nga, yan ang kalakasan ng Diyos. Alive na alive siya. Kapag ka nakikita niya kapag ka nakakarinig siya ng makalangit na awitin, yung kantang ginuglorify mo siya. Kanta na glorifying the Lord. Praise and worship song. Kantang makalangit. Yan ang kalakasan ng Diyos. Sabi niya, aking aawitin ang iyong kalakasan. Meaning, kapag kinakantahan mo ang Diyos, yan ang kanyang kalakasan. Meaning, mahilig din sa music pala ang Diyos. Gustong-gusto rin niya yung music, kanta. Makalangit na kanta. Halimbawa, kung marunong kang mag-compose, yung kagandahang loob niya sa'yo. Halimbawa, gawin mong kanta.
sulat ka muna, then gawin mong kanta. Kantahin mo yun. Kumbaga, sarili mong kanyon. Compose. Sarili mong composition. Yung, sulat mo lahat ng mga ginawang kabutihan sa iyo ng Diyos. Ha? Ha? Lahat ng mga kagandahang loob na ginawa sa iyo ng Diyos, isulat mo yon isa-isa. Din, gawin mong kanta. I-compose mo. Ha? At least, original pa yon. Ha? Kasi, kalakasan ng Diyos ang isang awit. Ang isang awit na ginuglorify mo siya. Amen. But I will sing of your strength. I will sing of your strength. In the morning, I will sing of your love. Sabi niya, ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawiting malakas ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan. Amen. So, the best pala na kantahan natin ang Diyos ng makalangit na awitin sa umaga. Kumbaga, yun yung kanyang kalakasan. Maski mag-hymn ka ng yung hymn, maski mag-hymn ka lang. Halimbawa, kung ayaw mong kumanta, maski hymn lang. Yun, di ba? Ganun lang hymn. Hymn, at least yung hymn, yung kanta mo nga ibinuka mo yung bibig mo, kanta, pwede rin yung hymn, yung ganun, diba? 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 Yan. Sa umaga, gawin mo yan, kapatid. Kasi, yan ang kanyang kalakasan. Meaning, gustong-gusto ng Diyos na inaawitan natin siya. Kapag ka inaawitan natin siya, ano man yung bumabagabag sa iyo, kapalibawa, babagabag ka, kinumagaan, kanta ka, kantahan mo siya. Lahat ng trouble sa puso mo, lahat ng kaaway, lahat ng mga gustong, lahat ng mga kabagabagan, lahat ng pagkainip, pagkayamot sa buhay mo, lahat ng trouble na nasa sayo, na papunta sayo, na lahat ng trouble na yung gusto kang sirain, lahat ng trouble, gustong sirain ang pagkatao mo, lahat ng kaaway mo, talsik lahat yan. Kapag halimbawa, sa time na yon, umagang-umaga, kinakantahan mo ang Diyos. Lahat ng troubles na nasa buhay mo. Yung trouble ng kabagabagan, pagkayamot, pagkainip, panganib, anumang panganib na yan. Halimbawa, may nakaumang sa'yo, kinumagahan, may panganib. Tapos, kinumagahan, kanta-kanta ka lang, praise and worship song. Wala. Meaning, habang kumakanta ka, nandun na yung shield, nandun na yung kanyang, habang kinakantahan mo siya ng praise and worship song, yun na yung shield mo. Yun na yung, parang, yun na yung muog mo. Yung kanta na yun, yung praise and worship song na yun, yung makalawit na awitin na yun, ay yun na yung muog mo, yun na yung tanggulan mo, yun na yung kanlungan mo. Kapag may nag-aabang sa yung sniper, pang! Wala. Protected ka. Kasi nang dahil sa kanta na yon, nang dahil sa kanta na yan, nang dahil sa hymn, nang dahil sa kanta na yon, yung makalangit na awitin, kinaumagan, na kumakanta ka, praise and worship song, yung makalangit na awitin, patungkol sa to glorify His name, kantang ginuglorify mo ang Diyos sa langit, na may likha ng langit at lupa, habang kumakanta ka,
at may nakaambang panganib, kinumagahan kasi nandiyan yung panganib, pagising mo, kanta ka. Habang kumakanta ka, yun yung shield, ha? Yun yung magsisilbing kanlungan mo. Yung kanta mo na yun na yung kapangyarihan ng Diyos. Yun na yung fortress mo. Yun na yung muog mo. Kapag ka may mag-sniper man dyan, hindi ka tatablan kasi nga, protektado ka ng kanyang kanlungan, ng kanyang shield. Protektado ka. Yung kanta mo na yun, parang muog na yun na bumabalot kung saan ka man naroon, kung saan ka man nakatayo na kumakanta, meron ka ng shield, meron ka ng proteksyon sa buhay mo na hindi kayang tagusin ng bala kung may kalabang ka man sa malayo, may sniper. At kung yung bumabagabag sa puso mo na yan, yung bumabagabag, yung pagkainip na yan nararamdaman mo, pagkayamot na yan sa puso mo, yung nararamdaman mong pagkainip, na parang gusto mo nang kitlin ang buhay mo na parang gusto mo nang laslasin ang pulso mo, parang gusto mo nang mag-suicide, magpakamatay, sa umaga, kumanta ka lang ng makalangit na awitin, tanggal yan. Bakit? Kasi yun yung magsisilbing muog mo. Yung kanta na yon, saan ka man nakatayo, habang kumakanta ka, saan ka man nakatayo, habang kumakanta ka ng makalangit na awitin, glorifying the name of the Lord, yun, nandun yung shield, nandun yung protection mo, nandun yung kanlungan mo, nandun yung muog. Habang nakatayo ka, kumakanta ka, nandun na agad yung muog, nandun na yung shield, na siyang magkakanlong sa'yo, siyang magiging protection mo, upang hindi ka tagusin ng bala ng kalaban mo, hindi ka tagusin ng kanyon sa buhay mo, hindi ka tagusin ng kalungkutan sa buhay mo, hindi ka tagusin ng kabagutan, ng pagkayamot, bagkus talsik lahat yan. Bagkus yung troubles na yan na papunta sa buhay mo habang kumakanta ka ng praise and worship song, makalangit na awitin, na ginoglorify mo ang pangalan ng Diyos sa langit. Yang trouble na yan na parating sa buhay mo, anumang trouble yan, anumang trouble yan, anumang klaseng trouble yan, tanggal yan, talsik yan, relieve yan, wash out yan. Kasi protected ka, protektado ka. Yung kanta na yon, yun yung kanlungan mo, yun yung muog mo, yun yung protection mo. Kasi yun yung strength ng Diyos, yun yung kanyang kalakasan, yung awitan mo siya, yung umawit ka ng isang makalangit na awitin na ginoglorify mo yung name niya. Maski sariling compose mo yan, gumawa lahat ng mga ginawa niyang kagandahang loob sa iyo, isulat mo din, gawin mong kanta. Tuwing umaga, ikantahin mo yon. Imbis na lumuluhod ka, nanalangin ka, idaan mo sa kanta, idaan mo sa hymn. Yung hymn lang yung ganon. Kung saan ka man nakatayo, kapatid, nandun na yung protection ng Diyos sa'yo. Kasi habang kumakanta ka, naghihim ka, nandun na. Kasi kalakasan ng Diyos, ang kantahan mo siya ng makalangit na awitin na ginoglorify mo ang pangalan niya, ginoglorify mo ang name niya, ginoglorify mo yung angit na makalangit na awitin na glorifying His name. Yan yung kalakasan ng Diyos. Meaning, walang pag-aatubili. Walang pag-aatubili na nandyan. Kapag kumanta ka ng ganyan, ng makalangit na awitin, automatic, walang pag-aatubili. Nandyan agad ang kanyang kanlungan sa iyo. Nandyan agad ang muog niya sa iyo, na kung meron ka mang trouble sa buhay mo, meron ka mang panganib sa buhay mo na parating, protektado ka niya, lulukuban ka agad niya ng kanyang malabay na pakpak, ng kanyang strength, yung lakas niya, yung protection niya, isasaklob niya agad sa iyo. Saan ka man naroon, saan ka man nakatayo habang kumakanta ka, poproteksyonan ka niya agad, kasi kalakasan ng Diyos,
ang mga makalangit na awitin. Kaya importante yun, yung mga praise and worship song. Kung meron kayan sa bahay mo, patugtugin mo sa umaga. Maganda sa umaga. Ha? Sa umaga, magandang magpatugtog ng praise and worship song. Or, mag-compose ka ng sarili mong kanta. Ha? Glorifying the Lord. Glorifying the name of the Lord, na siyang may likha ng langit at lupa. Kasi nasusulat, aking aawitin ang iyong kalakasan. Diba? Aawitin niya. Ang awit ay kanyang kalakasan. Na ginoglorify mo yung kanyang awit na ginoglorify mo siya. Lahat ng kagandahang loob ng Diyos, idaan mo sa awit, glorifying His name. Yun ang kanyang kalakasan. Tsak yung protection niya. Matik yan kapag ka narinig niya yung kanta mo na yan. Makalangit na awiting, glorifying His name, glorifying yung kanyang mga kagandahang loob na ginawa niya sa iyo. Matik yun, automatic. Susukluban ka agad ng kanyang muog. Protektado ka agad. Paggising mo sa mga pagbangon mo, kumanta ka agad ng makalangit na awitin. May sniper man dyan. May sniper man dyan. May kalaban ka man dyan. May sniper sa buhay mo. Pam! Kapag susukluban ka agad ng Diyos ng kanyang muog. Ng kanyang kapangyarihan. So, iligtas ka, kapatid. Bakit? Muog na yung sinuklob sa iyo, di ba? Tanggulang bato na yung shield mo, So, ligtas ka na sa panganib. Ganon din ang emotional na problema mo. Yung pagkabagot mo sa buhay, nayayamot ka, nababagot ka, naiinip ka, gusto mo nang kitlin ang buhay mo, ligtas ka rin dyan. Tanggal lahat ang mga emotional stress na yan sa buhay mo. Yung emotional stress na yan sa buhay mo, tanggal yan. Isang makalangit lang na awitin ang katapat niyan, tanggal yan. Amen? So, I hope na naintindihan niyo po na ang aking payak na explanation, ang aking payak na wisdom. Pasensya na po kaya, ay hindi po tayo yung expert na pastor, napag-aralan lang po natin ang magbasa ng Biblia. So, lahat ng aking binanggit, ay galing sa Diyos lahat. Galing sa langit, sa Diyos amang makapangyarihan. Sa lahat, ginawa niya kong instrumento papunta sa iyo. At lahat ng mga nabanggit ko ngayon, lahat ng sinabi ko, yung aral na binanggit ko, yung salita na sinabi ko, ay inulit ko lang yung gusto niyang ibabatid. Inulit ko lang yung nakasulat na dito. Pinaulit lang sa akin ng Diyos, ng kanyang Holy Spirit. Ginawa niya akong instrumento papunta sa channel ko. At ikaw, kapatid na bago lang, mapalad ka. Mapalad ka at dinaluyan ka ng kanyang Holy Spirit. Meaning, sumaiyo na ngayon ang gabutil. Kung first time kang manampalataya, nasa sayo na ang gabutil ng mustasang pananampalataya, yan, sa iyong puso, alagaan mo yan, itanim mo yan sa puso mo yan, palaguin mo yan, yung pananampalataya na yan, yung gabutil na mustasa na pananampalataya na itinanim ngayon ng Diyos sa puso mo, sa puso mo, sa pamamagitan ng channel ko na ito, kasi natuklasan mo siya, tinaniman ka na agad ng
gabutil ng mustasang pananampalataya at yan, angkinin mo na yan, alagaan mo yan sa puso mo, palaguin mo, kapatid. Amen? So, hanggang dito na lang po, ano? So, bago po tayo magwakas, manalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman, ang lahat ng tao na sumabay ngayon at maging sa playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.